Isa na namang mapagpalang araw sa ating lahat mga anak. Sa araw na ito ay ating itutuloy ang pagbabasa ng Biblia. Today we'll talk about God is a merciful God. Ayon sa Deuteronomy chapter 4 verse 31, "For the Lord your God is a merciful God. He will not leave you or destroy you, or forget the covenant with your fathers that He swore to them." Amen. Praise the Lord. In Tagalog version, siya ay mahabagin. Hindi niya kayo pababayaang malipol, sapagkat hindi niya kakalimutan ang kanyang kasunduan sa inyong mga ninuno. Yes, mga anak, punong-puno ng habag ang ating mahal na Panginoon. Ipinakita niya yan sa atin mga anak, sa ating lahat mga anak ng sangkatauhan nung siya ay namatay sa krus nang dahil sa ating mga kasalanan. Ganon kabuti ang ating mahal na Panginoon dahil ayaw ng ating Diyos na buhay na tayo ay mapahamak. At ayon pa nga sa Efeso chapter 2 verse 4, subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Yes, mga anak, napakadakila ang pag-ibig ng ating mahal na Panginoon sa atin. Sobrang walang kapantay, walang katulad ang kanyang pagmamahal. At dahil sa napakadakila niyang pag-ibig sa atin, ay ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang sa ganon tayo ay maligtas. Yan ay ayon sa Juan chapter 3 verse 16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Praise the Lord. Ganon tayo kamahal ng ating Diyos na Ama na nasa langit. Ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang tayo ay maligtas, upang makamtan natin ang buhay na walang hanggan na ipinangako niya sa atin mga anak, doon sa mga sumasampalataya, doon sa naniwala sa ating Diyos na buhay. Yes, mga anak, yan ang pangako ng ating mahal na Panginoon na tayo ay magkakaroon o makamtan natin ang buhay ng walang hanggan kapag tayo ay naniwala at sumunod sa kanyang mga kautusan. Yes, mga anak, sumampalataya ka lamang sa ating Diyos na buhay upang sa ganon ikaw ay maliligtas. At ayon pa sa Exodus chapter 34 verse 6, si Yahweh ay nagdaan sa harapan ni Moises at sinabi niya, "Akong si Yahweh ay mahabagin at mapagmahal. Hindi ako madaling magalit. Patuloy kong ipinadarama ang aking pag-ibig at ako'y nananatiling tapat." Yes, mga anak, hindi madaling magalit ang ating Diyos na buhay. Dahil aminin mo mat hindi, ikaw ay marami ng nagawang kasalanan. Marami ka ng nagawang kamalian, lantad man o hindi lantad. Ang dami mo ng kasalanang nagawa, pero pinarusahan ka ba agad ng ating Diyos na buhay? Di po ba hindi? Ganon kahaba ng pasensya ng ating mahal na Panginoon. Walang kapantay, walang katulad na kahit ikaw ay matigas ang iyong ulo, na kahit ikaw ay hindi tapat sa Kanya, hindi ka sumunod sa Kanyang mga kautusan, patuloy ka pa rin binigyan ng pagkakataon upang ikaw ay makapagsisisi at magbagong buhay. Ganon kahaba ang pasensya, ganon ang ating Diyos na Ama magmahal sa atin. Di tulad ng isang tao na ngayon, magkaroon ka ng kasalanan sa iyong kapwa, o di ka ba kaagad-agad balikan? Diba? Kung makarinig nga lang sila ng masamang salita na galing sa iyo, nako, babalikan ka kaagad. Ganon ang tao. Hindi ganyan ang Diyos.
ang Diyos natin ay punong-puno ng habag, punong-puno ng awa, punong-puno ng pagmamahal. At ayon sa Exodus chapter 34 verse 7, tinutupad ko ang aking pangako maging sa libo-libo at patuloy kong ipinapatawad ang kanilang kasamaan, pagsuway at pagkakasala. Ngunit hindi ko pinalalampas ang kasalanan ng ama at ang pagpaparusa ko'y hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi. Amen. Praise the Lord. Ganyan ang ating Diyos na buhay, mga anak. Walang kapantay ang kanyang pagmamahal sa atin dahil bakit? Tinutupad niya ang kanyang mga pangako doon sa mga taong sumusunod sa kanyang mga kautusan. Maging masunurin lamang tayo, mga anak, nang sa ganon makamtan natin ang ating mga minimiti sa buhay. At kung tayo man ay nakagawa ng kamalian o kasalanan, dahil hindi naman talaga tayo perfect, lahat talaga tayo ay nagkasala sa harapan ng ating Diyos na buhay. Mga anak, luhod ka lamang, hingi ka ng kapatawaran, maging genuine ang iyong repentance, nang sa ganon ikaw ay patawarin ng ating Diyos na buhay na nasa langit. Kasi mga anak, pakatandaan natin na maliit man o malaki na kasalanan ay iisa lamang po yan sa harapan ng ating Diyos na buhay. Walang maliit sa Kanya, walang malaki sa Kanya na kasalanan. Pagkasalanan ay kasalanan. Kaya di po ba sabi niya, hindi niya palalampasin ang bawat kasalanan. Kaya matakot tayo, mga anak. Dapat pagsisihan na natin hanggat may pagkakataon pa. Hanggat binigyan niya tayo ng mahaba pang pagkakataon. Dahil mahal nga niya tayo eh. Dahil ayaw nga niya tayo na tayo ay mapunta sa naglalagablab na apoy. At ayon pa sa Jeremiah chapter 30 verse 11, ako'y sa inyo at ililigtas ko kayo. Lilipulin ko ang lahat ng bansang pinagkalatan ko sa inyo. Subalit, kayo'y hindi malilipol. Paparusahan ko kayo ng marapat. Ngunit, ako'y magiging makatarungan sa inyo. Sadyang napakasarap namnamin kapag ang Diyos ay nasa atin. Yes, mga anak, kasi ayon nga sa Roma chapter 8 verse 31, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Yes, mga anak, sino ba ang makakalaban sa atin kapag ang Diyos ay nasa atin? Walang makakatagal sa kanyang kapangyarihan, mga anak, sa kanyang kaluwalhatian. Maging karamdaman man yan, maging problema man yan, maging galit man yan ng iyong kaaway, yan, mga anak, ay hindi makakapit sa iyong katawan. Dahil, mga anak, sila ay kusang bibitaw. Kusa yan, mga anak, aalis sa iyong katawan, sa iyong pagkatao dahil hindi nila matatagalan ang kapangyarihan, ang kaluwalhatian ng ating Diyos na buhay. Lahat ay yuyuko sa ating King of Kings and Lord of Lords. Kaya maging wise tayo, mga anak. Dapat, mga anak, ang Diyos natin na buhay ay laging nasa atin. Kapit tayo sa Kanya, mga anak. Huwag tayong bibitaw. Nang sa ganon ay magkaroon tayo ng kapayapaan, katahimikan at higit sa lahat, kasaganahan sa buhay. At ayon pa nga sa Isaiah chapter 41 verse 10, ako'y sasayo, huwag kang matakot. Ako ang inyong Diyos. Hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan. Iingatan at ililigtas. Amen. Praise the Lord. Ganon, mga anak, kapag ang Diyos ay nasa atin, hindi tayo dapat matakot. Hindi tayo dapat mangamba. Dahil bakit?
Sabi nga niya palakasin niya tayo, tutulungan niya tayo, iingatan niya tayo saan? Laban sa mga kasamaan, laban sa mga kaaway, ililigtas niya tayo, laban sa kapighatian, laban sa mga ating mga karamdaman, ililigtas niya tayo sa tiyak na kapahamakan. Ayon pa sa Deuteronomy chapter 7 verse 9, kaya't pakatandaan ninyong si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos, at siya ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig sa Kanya at sumusunod sa Kanyang mga tuntunin. Ipinadarama niya ang Kanyang pagmamahal hanggang sa 1,000 salinlahi. Amen. Praise the Lord. Ganyan katapat ang ating mahal na Panginoon na hanggang 1,000 salinlahi ay Kanyang mamahalin, ay Kanyang pakakaingatan at Kanyang ililigtas. Ganyan siya katapat sa Kanyang mga pangako, mga anak. At ayon pa sa Filipos chapter 4 verse 19, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Yes, mga anak, sa pamamagitan ng ating mahal na Panginoong Jesus, sa Kanyang hindi maubos-ubos na kayamanan ay Kanya tayong tutulungan. Ibibigay niya lahat ng ating pangangailangan. Maging kagalingan man na sa ating karamdaman ang ating hihilingin sa Kanya, ay kayang-kaya niyang ibigay. Ating pakatandaan, mga anak, na nung ang ating mahal na Panginoong Hesus ay nandito pa sa lupa, pinakita niya, mga anak, ang Kanyang kapangyarihan na kahit yung mga inilibing na ay nabuhay pang muli, o yung mga naghihikangalo na o yung namamatay na ay binuhay pa niyang muli, pinagaling pa niya lahat ng karamdaman. Kaya mga anak, manalig ka lamang, magtiwala ka sa Kanya, mananampalataya ka sa Kanyang kapangyarihan. Lahat ng iyong pangangailangan sa buhay ay kayang-kayang lutasin ng ating Diyos na buhay. At ayon pa sa Jeremiah chapter 33 verse 3, kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita at ipahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. Amen. Praise the Lord. So yun lamang po, mga anak. To God be all the glory. Hanggang sa susunod nating pagbabasa ng